Golden Boy Real Guide to Treasure Hunting. Sa episode na ito mga katiyats, ating tatalakayin ang iba't ibang hugis ng mga bundok na ginagawang background sa treasure map. Alam niyo ba mga katiyats na kapag gumagawa ang Hapon ng treasure map o mapa ng kanilang ibinaon na mga ginto sa Pilipinas, ay gumagamit sila ng background na mga visible at distinguished landmarks tulad ng mga bundok. Sa kaso na ito, ito'y imperial treasure na kung saan ang kanyang landmark ay twin or letter M na bundok. Ito, Twin Peak, kambal na bundok na naglitrang M at sa baba niyan ang mga treasure na kabaon sa foothill at hindi sa kalayuan. Okay, tingnan natin ang iba pang treasure map na gumagamit ng mountain as a marker. Ito naman, ito'y letter M pa rin. Kung nakita niyo mga katiyats, nandito ang kanilang pinakasentro sa pinaka foothill or downhill ng dalawang bundok. Kaya tumitingin sila, humahanap sila ng itong mga bundok na kung saan maalala nila kaagad na diyan pala na bundok, Twin Peak Mountain. At karamihan ng kanilang treasure na ibinaon ay nasa perfect cone na mga bundok tulad ng yang Mount Apo ay meron yan sa ibabaw, kaya lang hindi yan pwedeng hukayin doon. Yung nag-symbolize ng Mount Fuji, ang Mount Fuji ay perfect cone, nakaganyan kasi yan, parang Mount Volcano, I make that Mount Mayo natin. Lalo na kapag merong century-old tree sa tuktok ng mga bundok na perfect cone shape, ganyan. Yan ay mga posibleng bundok na merong ibinaon sa tuktok o sa pinakatuktok niya. Sa lugar ng aking lula ay merong natisod na kalabaw sa ibabaw ng ganyan na bundok na parang volcano. Natisod ang kalabaw sa itong malapad na simento at nang buksan ang simento na parang lapida ay tumambad ang isang kahon na alahas. Kaya totoo ang mga treasure sa ibabaw ng bundok, lalo na ang bundok kapag may itsura or shape. Ito naman ay hugis barko. Alam naman natin na ang Hapon ay meron silang pinakamalaking barko pandigma. Sa World War II yun ang Yamamoto na barkong pandigma. Pinakamalaking kanyon ang nandoon, kaya lang lumubog ito ng matamaan ng torpedo ng Allied Forces. Ito naman ang sana mapuntahan ko na ito, island. Ganyan, hugis barko. At kung nakita nyo ay kung M yan, nakaganyan ay nandito pa rin ang mga treasure sa kanyang sentro ng M sa gitna. Gumawa ako ng ganitong video para as a guide for novice treasure hunter at sa kahit hindi novice, para kung sakaling nandyan sa lugar nyo ang ganyang mga mapa ay ngayon ako ay mag-ikot at akin ipapakita sa inyo ang ganitong mga hugis na bundok. Okay? At para makita nyo na talagang merong ganyang klaseng bundok. Ito yung perfect cone na maliit siya kaysa mountain. Masasabi natin yan ay hill. Yan daw ay volcano at meron daw yan butas diyan sa pinakatuktok niya. Kaya sa palagay ko yon ay tunnel entrance. Ito naman ay ganun pa rin, parang perfect shape cone siya. At ayon sa history na bundok ay ginagawang itong parang kampo ng mga Hapon. Ito naman yung ulo ng humpback dragon. Akin mamaya ikwento sa inyo kung ano yung humpback dragon na yan. At sa aking pag-iikot ay natsambahan ko ito. Ito'y biglang lumantad dahil hinagupit ang Surigao ng bagyo. Kung nakita nyo, putol-putol ang mga kahoy diyan at mga niyog. At biglang tumambad sa akin yung ganyang parang mushroom rock na kulay puti na kakaiba ang hugis. At napakalayo niyan, nasa almost tuktok ng bundok. Kaya pwedeng prospect din yun. Pwedeng balikan
para masiyasat kung ano yung mga nakalagay na mga marka doon. Ito naman dahil sa bagyo pa rin ay biglang nag-landslide at lumantad itong mga boulders sa hill na yan. Bakit may ganyang mga bato na parang sadyang nilagay dyan at kakaiba siya? Kaya kunting pagmamatsyag lang mga katiats sa ating kapaligiran, treasures are hidden in our plain sight. At alam nyo na dahil sa mga vlog ko ay meron na kayong ideya kung ang lugar na yan ay merong treasures. Ngayon naman ang aking puntahan ay itong pinakamataas na perfect cone shape na bundok na naka-overview yan sa Surigao Strait, kung saan ang final battle ng mga battleship ng Allied Forces at ng Japanese Imperial Navy ay nangyari dyan sa Surigao Strait. Kaya mayroong Battle of Leyte Gulf and Battle of Surigao Strait. Yun ang huling digmaan ng mga barko noong World War II at napakaraming lumubog dyan sa Surigao Strait. At nang lumubog ang barko, nagsilanguyan ang mga Hapon. Ang iba ay sumakay sa maliliit nila na cruisers at nagsipag-akyatan sa mga bundok na malapit sa Surigao Strait. Kaya itong bundok na ito siguradong merong nakabaon dito. At sa palagay ko sa pinakatuktok. Kaya ating tingnan. Okay mga katiyats, ito yung sinasabi ko kanina na ang kwento or alamat ng kuba na dragon, humpback dragon na bundok ay sa humpback or sa kanyang likod daw ay nandoon ang nakabaon na malaking deposito sa humpback dragon. So ito yung sa palagay ko, dahil sa alam nyo naman na ang final battle ng itong pandigmang barko ng mga Navy forces ng Japanese at Allied forces ay nangyari sa Leyte at Surigao. Kaya hindi malayong mangyari na it's either nasa Leyte or nasa Surigao ang napakaraming treasures na ibinaon ng itong final day of battle na alam ng mga Japanese na matatalo na sila. Kaya baon ng baon na lang sila sa mga tabing dagat. Yung malaking deposito ay inaakyat sa bundok. Ngayon kung tingnan ito sa malayo mga katiyats, parang nakahimlay talaga siya na halimaw or dragon. Ayan, meron siyang mga spine. At ito yung kakaiba sa kanya, parang man-made siya na bundok. Okay, meron pa rin siyang mga spine. At itong portion dito, ito'y quinary. Iwan lang natin kung yan ba talaga ay quarry. May nag-operate dyan hanggang sa ngayon. O baka naman mayroon silang narinig tungkol sa humpback legend, which is nandito lang. Nagkamali lang sila ng quarry site. Ang treasure ay nasa humpback dragon. At dito, ni-research ko ito na portion ay ang nakabili dyan ay foreigner daw. Alam naman natin ang foreigner. At dito naman na portion, may nakita ko dyan na tent na blue. Bakit may tent na blue? Parang may hinukay dyan sa itaas. Kaya wala na tayong magawa dyan. Hindi natin yan bundok. Hindi natin yan pagmamayari. So kung may time tayo or meron tayong kakilala dyan, pwede tayo dyan bumisita. So, humpback. Meron akong nakitang kulay blue. Ayan, meron nakapere dyan. Kulay blue. Ayan ay tulda. Tent.
At doon naman sa ayan ay may nag-quarry dyan. Mayroong hindi equipment dyan. Ayan. Okay, at ating lalapitan ngayon ng alright, at ating lalapitan ang legendary humpback Dragon Mountain. Kung ito man yung nasa legend ng mga treasure hunters na humpback dragon na nandito sa area ng Leyte to Surigao, ay maswerte ang taga Surigao kung ganun. Okay, holiday kasi ngayon kaya may time ako na mag-ikot. At yung mga lugar na yan kasi ay naka-tag na yan sa aking itinerary. Nasa memorya ko na ang mga lugar na ito na dapat puntahan ko kung meron akong kasama na kakilala ang mga may-ari niya ng bundok. Kung nakita nyo guys, talagang humpback dragon yan. Okay, at titigil muna tayo para atin naman tingnan uli, kunan ng shot in close-up using my zoom. Ayan, nandyan pa rin yung kulay blue na sa palagay ko ay tent or tulda. Ano bang ginagawa ng tent dyan? Yan ay temporary shelter. Ibig sabihin, mayroong ginagawa dyan sa bundok. The humpback dragon. Yan ay palaging kinikwento sa akin ng aking father na ang Surigao daw ay maswerte din ito na lugar. Kaya ang aking channel ay pinangalanan ko na Anak ng Surigao or The Surigao Sun dahil sa mga alamat ng mga ginto na ibinaon noong World War II. Okay, at malapit na tayo sa lugar na kung saan nandito ang The Humpback Dragon. Nakahimlay lang siya, hindi alam ng mga locals o nakatira dito na nasa likuran lang nila ang legendary humpback. Yan yung kuba o likod ng kubang dragon. Nandyan pa rin yung kulay blue na tent. At ngayon ay atin lalapitan ang humpback, ang likod ng Dragon Mountain na ito. Nawala yung kulay blue. Siguro natakipan lang ng mga damo or ng kahoy. Ngayon sipatin naman natin konti ang ulo ng dragon na ito. Kung saan merong nag-quarry. Sinasabi nga ng mga nag-quarry dyan na meron daw treasures. Iwan lang natin kung bakit nandyan sila o dyan sila nag-quarry. Ang treasure ay nasa humpback at wala dyan sa quarry. Okay, napakaraming equipment dyan. At kung yan ay gagamitin sa treasure hunting, hindi tatagal na talagang matatamaan yung lugar kung saan ibinaon. Kung eksaktong bundok ang kanilang hinukay, napakalaking operation yan. Kung yan man ay double function, quarrying and treasure hunting. Ito yung liig. Nasa liig na tayo ng humpback dragon. Ayan yung kanyang liig. Merong mga ekwipo sa itaas, mga backhoes. At magtaka ka, bakit dito inikot ko ito mga katiats? Sa kabilang pisngi or sa kabilang ulo ng humpback dragon ay merong ding nag-quarry at iniwan na and then lumipat na naman dito sa kabila. Talagang merong ano ba talaga ang hinahanap, di ba? Okay, tingnan natin yung sinasabi ko.
pag-ikot natin dito ay makikita natin yung quinary, ang kabilang ulo ng humpback dragon. Alright, at kung coincidence lamang ang quarrying at ang treasure hunting, maswerte din ang nag-quarry dyan. Kasi isang araw, habang sila'y nagbabakhaw o nag-bulldozer dyan, ay bigla na lamang nila mabungkal or matumbok ang mga kahon-kahon na kayamanan dyan na malapit sa kanilang quarrying site. Ngayon, puntahan naman natin itong sinasabing kampo daw ng mga Hapon, ang tuktok ng bundok na ito. Ito'y perfect cone shape din na bundok na kung saan naiiba siya na itsura sa ibang katabing bundok niya. Treasure in our plain sight, sabi nga. Nasa kabundukan lang, nasa background lang, nasa likod lamang ng ating bahay. At patuloy tayo sa ating pag-iikot dito sa lugar namin, at ating patingnan ang iba pang mga bundok na pwedeng mayroong inilagay sa kanyang pinakaibabaw na parte. Ito yung isa, nakatago lang sa plain sight sa mga locals dyan at hindi nila alam na meron dyan sa ibabaw. Ang kailangan lang dyan ay ang dunong or knowledge on how to find treasure on top of mountains or hills. At ako'y magpaalam na mga katiyats, the Surigao Sun, for my father's channel, The Golden Boy Real Guide to Treasures. May you find treasures on top of the mountains. Ciao for now.